must happen after birth, pagkatapos na mamundag so aki. Para maging legitimated ang aki, kailangan ay ipanganak ang bata nang hindi kasal ang magulang. Isinda ang inaapod na legitimated. Tanamundag ko ng illegitimate, then pagkatapos kang kasal, saka naging legitimated so aki. Nagpakasal sila after niyang ipanganak. Kung hindi sila nagpakasal, kung dahil man po nagpakasal, padago sa nakansayndang pag-ibahan, dahil man magiging legitimated so aki. Mananatili silang illegitimate child. So, sana nasimbagan po sa tuyang hapot. So, hapot na itinao sa tuya. So, ngunya, ipadagos niya to ang pagsimbag sa tuyang mga kahapotan. Ang sarong naman kay ni hapot digdi, tighururo na naman sa naso legitimacy kan sarong aki. Ang sarong iraray na hapot na permitang na enkwentro, pwede bang hindi gamitin ng legitimate child ang surname ng tatay niya? Legitimate ka, aki ka ni papa, asin mama mo, kasal sinda, so sarong kang legitimate child. Now, pwede ka bang ang gamiton mo sana, so apelido ni mama mo? O obligado ka na gamiton ang apelido ni papa mo. So under Article 364 po kang Civil Code, ang simbag digdi, ang sabi po digdi sa lay ay legitimate child shall principally use the surname of the father. So principally, bako exclusively na day kang choice na iba kundi gamiton ang pang-apelido kan sa imong ama. Principally. So, ang legitimate child shall principally. So, anong ibig sabihin kang principally? Ibig sabihin, sa halos lahat ng pagkakataon, dapat ang surname ng father ang gamit ng legitimate child. No matter how you dislike the surname of your father, dahil kung ano man na connotation igway ni, principally, sa halos lahat ng pagkakataon, ang dapat na gamitin mo sa apelido ni papa mo. Kaya lang, may mga exceptions na pwedeng surname ng mother, surname lang ni mama mo ang gamitin mo. Yan. Ano ini? Igo kayan pong landmark case, si Alanis III versus Court of Appeals, kang year 2020. Pinurgutan po digdig ang Supreme Court ang legitimate child na tanggalin ang apelido ng ama and gamitin exclusively ang apelido ng ina. Ano po ang rason po nga tinugutan ini? To avoid confusion, naning mahali kadibungan. Buong buhay kay ning aki, ginamit niya ang apelido kang nanay, bako kang tatay niya, apelido kang nanay niya. Ganon sa school records, sa mga ID, sa mga documents niya. Kaya digdi, hinagad niya po na i-align sa birth certificate niya itong apelido kan sa iyang ina, ang sa iya pong gamiton. Now, ano ang rason kung ata tinugutan ni kang korte? Yung ani po ito, number 1, to avoid confusion. Ikadua, equality of men and women, yung naging rason digdi kang korte, and no compelling reason to force the use of the father's surname. Yan, di man pwede periton, so aki, na gamiton. Lalo na sa mga school records niya, the child has been using the mother's surname for the longest time. So, kaya pag hinapot ka, nga day mo tigamit, so apelido ni papa mo, pwede tayo ining isite ining Article 364 na nagsasabi, bako exclusively obligasyon kan sarong aki na gamiton ang apelyido kan sa iyang ama. Ang nakasurat sa na po, principally, bako exclusively. And you can add another valid reason, hindi pwedeng gusto lang ng bata kasi nag-away sila, kasi dagit siya sa iyang ama. Ang sarong pong valid reason, sabi ko po nga ni, is to avoid confusion as the child has been using the mother's surname since childhood. So, i-apply tayo ng kaso na dinesisyonan kang year 2020 kang Supreme Court
ang kaso ni Alanis III versus Court of Appeals. Padagos po kita nagsisimbag kan mga nagkapirang mga kahaputan po sa Satuya na ipinapadara sa Tuya digdi sa Facebook, as in pinapadara sa Satuyang programa mga kahaputan na may kinaaraman sa Satuyang mga oral daw na pagkabuhay, as in relasyon bilang mga Katoliko na iguaning mga inaapod na legal implications. So, pinagdiskutir ta kasubago, so manunungod po sa inaapod niya tong mga legitimated child, as in itong mga topic manunungod sa inaapod tang epekto kang inaapod tang adoption. So, magayon baga nasisimbag niya ito saro-saroan mga kahapotan na ini para sa Satuya. Ngunyan, may naresibi kitang hapot. Naramdaman ko sa mga programa ko po digdi sa serbisyong legal na discuss ko na po ini, pero may hapot man giraray. So, magayon, unrahon taman po giraray ini niya. Hapot na ini sa Satuya. Ang hapot po, ano na ang apelido kan babayi pakatapos na siya kasalon. So, sinimbag ka na ini kang, actually, dahil sinimbag, pinag-discuss ka sa na ini. Pwede po ang sarong babaeng nagpakasal o nag-ago, may mga nagkapira siyang pwedeng piliin na opsyon. Halimbawa, pagkatapos na ikasal, so halimbawa, ang ngaran niya is Maria Cruz. Ang agong niya, si Juan. Ang agong niya si Juan Reyes. Yan. Pag nagpakasal si Maria Cruz, tapos si Juan Reyes, ano ang pwedeng gamiton na apelido ng babae? Ano na ang sa iyang magiging surname o pangalan? Ang enot na option niya po, itong sa iyang maiden first name plus sa iyang apelido, i-add niya sa nasu, apelido kan sa iyang agom. Halimbawa, si Maria Cruz, naagom ni Juan Reyes. So, si Maria Cruz, ang pwede niya pong maging gamiton na pangalan is Maria Cruz das Reyes. So, yan ang kadaklan na tigagamit na niya. Tanganing dahi manggirari nawawara so apelido niya. Bako? So, yan ang first niya. Maiden's first name and surname, adding husband's surname. Yan, si Maria Cruz das Reyes. Yan, Maria Cruz das Reyes. Ang ikadawang option, kisarong may agum o naagum na babae pagkatapos kang kasal, pwede niya pong gamiton sa maiden first name niya. Ano nga niya? Maria. And i-add lang so apelido kan sa iyang agum. Ini kay itong panahon, iyon ang uso, ini ang classic na nangyayari pag nag-agum ang sarong babae pagkatapos kang kasal, Maria Reyes na siya. Maria Cruz, ang ano niya, maiden first name niya is Maria. Ang apelido niya, apelido kang agum niya is Reyes. Pwede man na gamiton niya manggiraray so middle initial, so C, so Cruz. So pwede Maria C. Reyes. Yan. Maria Reyes or Maria C. Reyes. So sa iyang ngaran kan pagkadaraga, so first name niya si Maria siya. Then, so apelido, initials kang apelido niya Cruz. Then, so apelido kang agum niya. So enot na option niya, pwede niya pong gamiton itong maiden name, first name niya and surname, Maria Cruz Reyes, then may das. So, apelido na kang agom. Ang agom niya si Juan Reyes. So, Maria Cruz Reyes. So, pangduang option niya po, ini. So, sa iya sa ng maiden first name, then i-add na so ngaran kang agom niya or ilaag manggiraray so initial na si so sa iyang maiden surname. So, Maria Reyes or Maria C.
Reyes. Ang pangtulong option, ini kadaklan ang nahihiling ko sa mga invitations, wedding invitations. So, husband's full name with prefix. So, ibig sabihin, kang nag-agong ka na po, after kang marriage nindo, so babae, pwede niyang magin niya ng pangalan o sa mga official records niya is Mrs. Juan Reyes. So, full name kang husband. Lalagan sa nakang prefix na Mrs. O pwede man na Mr. and Mrs. Juan Reyes. O, kung nagpakasal ka na kaya, ika na si Mrs. O, Mrs. Juan Reyes. So, iyan ang pwede niyang maging saruman kang sa iyang maging option pagkatapos na siya ikasal. So, Mrs. Juan Reyes or Mr. and Mrs. Juan Reyes. Now, pwede bang hindi niya gamitin ang apelido ng husband niya? Pwede ba? O, kasal ka na, habog mong gamiton so apelido kan sa imong agong. Pwede po. Pwede po yan. Pwede si Maria Cruz ka lang. Maski na nga kasal ka na. Tahabo mong gamiton sa apelido kan sa imong agong. Si Juan Reyes. Halimbawa, mananggad, may nadangog ako. Ang apelido kan lalaki, bunot. Ang apelido kang lalaki, babae, tusok. Bunot, tusok. O gusto mo, bunot ka sana. O gusto mo, tusok ka sana. So, yun sana yan. So, pwede si Maria, ang apelido niya Cruz, habo niya gamiton sa Reyes, so ang ngaran niya sana, Maria Cruz. Bako, Maria Reyes. Dahil maski pakasal na siya, bako man iyan labag sa, bako man po yan labag sa batas. So, option po yan kan mga babaeng kinasal. So, tandaan ta po, ini ang mga choices kan sarong married woman. Full maiden name kasama ang husband's surname. Maria Cruz Das Reyes. Or maiden first name at surname ni husband. Maria C. Reyes. Or Mrs. tapos husband's full name. So prefix na Mrs. Husband's full name. Mrs. Juan Reyes. Or maiden name. You can opt for this also. And bako ini dayman inilabag sa batas. So Maria Cruz. So Maria Cruz ka lang. So sana klarado po ini sa Indo. Ining mga nagpadara ka ining kahaputan niya to. Sana klarado po ini sa tuya kasi nasimbagta ang sa inyong mga concern o kahaputan. Ano na ngaya tabi attorney, ano na tabi ngayon padrian sa kuyang dapat na apelido o pangaran na pwedeng isurat pag ako ikinasal na pagkatapos kang kasal. So ito po ang nagtaperang mga options na pwedeng magkaigwa po kita ang sarong married woman. Ngunyan sarong pa po kan mga pressing questions or issues ngunyan. Itong aramon ta daw, base digdi sa hapot sa tuya, ano itong mga kaso na pwedeng mag-agi sa barangay conciliations o covered kang barangay conciliations. As in, ano itong mga kaso na day covered kang barangay conciliation na pwede ka nang direktang mag-file sa pwede ka na pong direktang mag-file sa korte. Dahil ka na maaagi sa